What's up? It's your boy Updated We back again for another chapter review. Dahil ka-upload lang natin ng chapter 188 Tagalog review, ay kailangan na nating antayin ang chapter 189 na i-release next week. Na probably magagawa agad natin ang chapter review within Saturday night. Yun ay kung makakakuha agad tayo ng early scans ulit. Chapter 189 will be the continuation ng napakaganda at napakatinding laban sa gitna ni Hakari Kenji at ni Kashimo Hajime. At dahil matagal-tagal na intayan na naman ito, ay dadaan muna tayo sa isang panibagong topic dahil ayaw kong mabagot kayo sa pag-iintay. Dahil sa tumataas na demand ng ating subscribers at pati na rin ng mga viewers na hindi pa subscribe, ay tatalakayin natin ang mga previous chapters na hindi pa natin natatalakay. Kaya sa video na ito ay dadaanan natin ang chapter 167 hanggang chapter 173 na kung saan ang isang napakatinding mind games and strategic battle sa gitna ni Registar at Fushiguro Megumi ay nag-take place. Hindi na natin patatagalin at agad na nating sisimulan ang talakayan. Matapos ang laban ni Itadori Yuji at Higuruma na nagre-resulta sa pagbibigay ng puntos ni Higuruma kay Itadori, ay hindi na natin alam kung ano nang susunod na nangyari kay Higuruma dahil nasabi niyang ayaw niyang sumama kay Itadori dahil habang sumasama siya dito ay unti-unti lamang siyang nagiging guilty dahil sa napakabuting pag-uugali ni Yuji Itadori. Sumunod na panel ay makikita natin si Fushiguro Megumi kasama ang isang babae ay nakikipag-usap kay Registar. Ngunit paano nga ba nakarating sa ganito ang mga bagay-bagay? Matapos pumasok ni Fushiguro Megumi, Itadori Yuji, Kenji Hakari at Panda sa loob ng colony upang sumali sa Calling Games, ay agad silang na-deploy randomly sa iba't ibang lokasyon. Na dahilan kung bakit nagkahiwalay si Itadori Yuji at Fushiguro Megumi na mayroon lamang iisang goal na harapin si Higuruma at kunin ang kanyang mga puntos. Si Itadori Yuji nga ang nakaharap ni Higuruma, samantalang si Fushiguro Megumi naman ay may nakamit na isang babae na nagngangalang Reimi. Ang Reimi na ito ay nagpanggap na may alam siya sa whereabouts ni Higuruma. Subalit isa lamang itong trap upang malure siya papunta kay Registar. Sa puntong na-realize ito ni Fushiguro Megumi ay agad niyang inilabas ang kanyang Divine Dog. Nakita ito ni Registar at siya ay namangha habang sinasabing pasado siya at pwede siyang sumali sa kanilang grupo. Nagkaroon din sila ng isang mahabang usap tungkol sa kung ano talaga ang pakay ni Kenjaku sa pagpapagawa ng Calling Games. Pero hindi na natin masyadong tatalakayin ang pag-uusap na yan dahil alam kong ayaw nyo ng mga parteng walang aksyon. Pero as a brief summary, ang plano daw nitong si Kenjaku ay ang ipunin ang mga pinakamalalakas na sorcerers at magbabagsak siya ng isang bomb na magsisilbing final boss battle sa Calling Games. Kaya naman nagre-recruit itong si Registar ng malalakas na sorcerers na makakatulong sa kanya sa parteng ito ng Calling Games. Nagtaka naman si Fushiguro dahil hindi naman malakas itong si Reimi. Napapatayin lang din siya ni Registar kapag siya ay wala ng silbi. Subalit itinanggi pa rin ito ni Registar kahit alam na nating napaka-obvious na nito. Ngayon, sinabi ni Fushiguro Megumi na gusto niyang ibigay ni Registar sa kanya ang kanyang puntos, kapalit ng pagsali niya sa kanilang grupo. Subalit dito na sinabi ni Registar na palpak ang kanilang negosasyon, kasunod ng paglabas ng isang kalaban na maaaring nanggaling sa grupo ni Registar. Agad nitong inatake si Fushiguro Megumi, subalit agad siyang na-counter ni Megumi gamit ang kanyang shadow technique. Lumubog siya sa ilalim ng terrain na kanilang kinatatayuan at hinawakan niya itong kalaban na ito para maitapon sa baba ng building. At hindi lamang ito, sinundan pa niya ito ng isang lightning na attack mula kay Nue na nagbigay pa ng napakalakas na momentum sa kanyang pagbagsak. Kung mapapansin nyo ay hindi nag-deploy itong si Fushiguro Megumi kay Nue na nangangahulugang bago pa magsimula ang lahat ay na-deploy niya na si Nue at ito ay nagsusurvey lamang mula sa langit.
Hindi naman niya inatake ang mapanlinlang na si Reimi at sinabihan niya lamang itong wag nang magpapakitang muli. Nagulat na lamang si Fushiguro Megumi nang pagharap niya kay Registar ay natusok na ng 2 kutsilyo sa bunganga ang kanyang Divine Dog. Sinabi din ni Registar na nagiging malambot at maingat itong si Fushiguro Megumi sa pakikipaglaban sa kanila dahil nga gusto nitong kunin ang kanilang puntos. Dahil kung papatayin niya lamang ang mga ito ay makakakuha lamang siya ng 5 points. Subalit kung kukunin niya ang mga puntos na ito ay makukuha niya ang mga puntos na na-accumulate ng kalaban. Dahil dito ay binantaan ni Registar si Fushiguro Megumi na kung hindi siya magseseryoso sa pakikipaglaban ay pagsisisihan niya ito kapag siya ay napatay na. Matapos iyon ay makikita nating may isang nahuhulog na eyeball mula sa taas ng building na agad namang napansin ni Fushiguro. Proceeding with chapter 168, ang eyeball na ito ay sumabog. Subalit sumabog ito sa isang extraordinary way dahil ang normal na pagsabog ay nag-i-scatter lamang mula sa isang source. Ngunit ang pagsabog na ito ay nakapunto lamang sa posisyon na kinatatayuan ni Fushiguro Megumi na nangangahulugang isa itong curse technique. Makikita din natin na maging si Registar ay napatago dahil sa pagsabog na ito. Ang pagsabog na ito ay dahil sa curse technique ni Hazenoki Iori na may 35 points. Makikita din natin na wala na sa kanyang kaliwang mata ang eyeball na itinapon niya para makapag-create ng isang explosion na tatama kay Fushiguro Megumi. Dahil alam nating hindi naman ganon kadaling mate-take out itong si Fushiguro Megumi, ay nakita nating nabuhay siya. Subalit inatake siyang muli ni Reimi na napakadali niyang naiwasan at naging concerned pa nga siya sa babaeng ito dahil hindi siya iniisip ni Hanezuki sa kanyang paggamit ng sumasabog na eyeball. Sa usok na mula sa pagsabog na nadulot ng eyeball ni Hazenoki ay may makikita tayong lumilipad na mga papel na tumama kay Fushiguro Megumi. Dahil sa pagtamang ito ng mga papel ay nagkaroon ng gasolina sa katawan ni Fushiguro na sinundan ng pagtapo naman ng mga ngipin nitong si Hazenoki sa kanila na nagdulot ng panibagong pagsabog. Sa lakas ng pagsabog na ito ay nasira ang isang napakalaking parte ng building at dahil sa pangyayaring ito, mapagtatanto natin ang curse technique ni Hazenoki Iori ay ang pagpapasabog ng mga parte ng kanyang katawan. Nag-usap din ang dalawa, si Registar at si Hanezuki. At sinabi ni Hanezuki na alam niyang hindi pa mapapatay ng simpleng pagsabog na yon si Fushiguro. Dahil nga agad na nakatakbo itong si Fushiguro Megumi sa isang pinakamalapit na room bago pa mangyari ang explosion. Pinakita rin dito na si Registar ay mayroong 41 points na nangangahulugang ang dalawang ito ay magkasama sa grupo at maaaring sila ang may pinakamataas na posisyon dahil si Registar na kanilang pinuno ay may 41 points at si Hazenoki naman ay mayroong 35 points. Sa kabila ng napakaraming pantatridor na ginawa nitong si Reimi, ay niligtas pa rin ni Fushiguro Megumi ang babaeng ito mula sa pagsabog na idinulot ng atake ni Registar at ni Hazenoki. Makikita din natin na napakagandang kombinasyon ang atake ng dalawang ito dahil nga sa pag-i-inflict ng gas nitong si Registar ay mas na-amplify pa ang pagsabog na nadudulot ng curse technique ni Hazenoki. Sinabi din dito ni Fushiguro Megumi kay Reimi na makikita naman niyang walang pakialam ang dalawang ito sa kanya dahil inaatake nga siya nito kahit nakasama niya si Reimi. Dahil nga alam na alam nilang maaaring madamay si Reimi sa pagsabog na maaaring magdulot din ng kanyang pagkamatay. Muli, sinabihan niya si Reimi na lumayo na lamang para hindi na siya madamay sa paglalaban. Subalit sa pagtalikod ni Fushiguro Megumi ay agad siyang inatake nito. Naubos na ang pagtitimpi nitong si Fushiguro Megumi, subalit sa pagharap niya kay Reimi ay umiiyak na ang babae at sinabing si Registar lamang ang taong naririyan para sa kanya. Na kung gusto niyang palayuin si Reimi sa paglalaban ay kailangan niyang mangako na poprotektahan din niya ito. Nandiri itong si Fushiguro Megumi kay Reimi at tiningnan siya ng isang look of disgust at sinabing ang mga nilalang na katulad niya na mas pinagkakatiwalaan ang mga sinasabi ng tao
at hindi ang kanilang kilos ay mga basura. Hindi nagtagal at nakabalik na ang kalabang itinapon niya sa building kanina. Sinabi pa nito na inakyat niya ang building mula sa ibaba kaya siya ay natagalan. Na sinabihan naman ni Fushiguro Megumi na bakit hindi na lamang niya ginamit ang elevator o ang mga hagdan. Maaring umakyat siya sa ganitong pamamaraan dahil nakita niyang mas mabilis sa ganitong proseso. Dahil kung makita nga naman natin, maaring ang curse technique niya ay mga claws na ginamit niya upang makaakyat pabalik sa kanilang pinaglalabanan. Nireveal na rin dito ang kanyang puntos at ang kanyang pangalan na Hari Chizuru na naghahawak ng 28 points. Nagsimula nang ma-realize ni Fushiguro kung gaano kahirap ang kanyang sitwasyon dahil nga kumaharap na siya ngayon sa 4 na kalaban. Si Registar, si Hazunoki Iori, ang kaharap niyang si Hari Chizuru at ang basurang traidor na ito na si Reimi. Subalit, sa kabila ng mga nakikita niyang hirap na ito, ay mas pinipili pa rin niyang gawin ng lahat para hindi sila mapatay at para makuha ang kanilang puntos. Sa puntong ito ay nagring na nga ang kanilang mga Kogane at sinabi ng Kogane na ito na may nag-add na ng panibagong rule. Ang rule na ito ay ang pinag-usapan nilang 4 ni Hakari, Itadori, Panda at ni Fushiguro Megumi na pagkakaroon ng isang rule na kung saan ay maaaring mag-transfer ng points ang isang player papunta sa isa pang player. Na-realize ito ni Megumi at siya ay na-relief kaya siya ay nagkaroon ng isang magandang ngiti sa kanyang muka. Samantalang si Hari Chizuru naman na sa kanyang harapan ay nagtataka kung bakit nagkaroon ng additional na rule na ganito. Hindi niya sinayang ang pagkakataon at agad niyang inatake si Hari Chizuru ng isang kick na finalo-upan pa niya ng kanyang Max Elephant. Dahil dito ay tumalsik na naman itong si Hari Chizuru palabas ng building. Agad siyang sinundan ni Fushiguro Megumi na nakakapit sa paa ni Nue habang lumilipad at tinusok siya nito sa muka ng claws ni Nue. Bumagsak na naman mula sa isang napakataas na lugar nitong si Chizuru Hari. Nakikita nating binabalagbag ni Fushiguro Megumi ng napakalala ang kalaban na ito. Mapapansin din natin na durog na ang kanyang muka. Habang ine-express ni Hari Chizuru ang kanyang galit kay Fushiguro Megumi dahil nga sa pambubugbog na ginawa nito, ay agad namang inistab ni Fushiguro Megumi ang ulo nito gamit ang isang cursed weapon na maaring nanggaling sa kanyang shadow dahil wala naman siyang dalang weapon mula kanina pa. Dahil sa isang fatal na ataking ito na ginawa ni Fushiguro ay napatay niya na si Hari Chizuru na nagbigay sa kanya ng 5 points. Dito ay makikita natin ang pinagkaiba ng pag-uugali ni Fushiguro Megumi at Itadori Yuji. Habang si Yuji Itadori ay may isang napakalambot na puso, si Fushiguro Megumi naman ay handang gawin ng kahit ano upang ma-accomplish ang kanyang goal. Makikita din natin dito na unti-unti niya nang nakukuha ang pag-uugali ng kanyang tatay na si Toji na isang ruthless killer. Dahil without hesitation nga, ay pinatay niya itong si Hari Chizuru. Maaring nagtataka rin kayo kung bakit pinatay na ni Fushiguro Megumi itong si Hari Chizuru habang sinasabi niya kanina na hindi niya papatayin ang mga kalaban dahil kukunin niya nga ang mga puntos nito. Pinatay niya na si Hari Chizuru dahil nga na-accomplish na ni Yuji Itadori ang kanilang misyon na mag-add ng panibagong rule na kung saan ay ang isang player ay maaari nang mag-transfer ng kanilang points papunta sa ibang player. Kaya naman hindi na nag-hold back ngayon itong si Fushiguro Megumi at handang-handa na siyang pumatay at lumaban gamit ang kanyang full extent. Matapos ito ay bumaba na nga itong si Registar at Hanizoki Iori mula sa building gamit ang kanilang payong. Magtataka na naman tayo kung bakit nakababa sila sa isang building gamit lamang ang payong. The simplest reason is that maaring ang mga payong na ito ay infused with cursed energy. Sinabi din ni Registar na nalulungkot siya para kay Chizuru Hari dahil nga napatay na agad siya ni Fushiguro Megumi bago pa man lamang niya magamit ang kanyang cursed technique. Ngayong tumakbo na si Reimi at napatay niya na si Hari Chizuru ay magiging 2 versus 1 na ang laban. Subalit dahil sa tinanggap niyang mga damage mula sa mga naunang atake ay hindi na siya pwedeng tumakbo pa.
Iniisip din ni Fushiguro na kung gagamitin niya ang kanyang barrier technique ay hindi ito magiging successful dahil ang kanyang barrier technique ay incomplete pa at hindi niya pa kayang isil ang mga kalaban sa loob ng isang enclosed barrier. At ang pinakamasamang mangyari pa ay tumakbo ang mga kalaban habang nai-execute niya na ang kanyang domain na magdudulot ng pagkaubos ng kanyang cursed energy para sa wala lamang. Dahil sa distraction na ito, ay agad siyang inatake ni Hazenoki gamit ang pagbuga ng kanyang ngipin na ikinagulat ni Fushiguro Megumi at nagmukhang hindi siya handang tanggapin ang ataking ito, subalit may dumating na isang nilalang na sumalag ng pagsabog na ikinagulat naman hindi lang ni Fushiguro Megumi kundi pati ni Registar at ni Hanezoki. Isa itong mukhang mahina at katawa-tawang nilalang. At sinabi pa nga nito na wala siyang tinanggap na damage kahit na makikita naman natin na pumupuslit na ang dugo sa kanyang ulo. Ang taong ito ay nagngangalang Takaba Fumihiko at wala siyang puntos, meaning na wala pa siyang pinapatay na kahit na sinong player sa Culling Games. Proceeding with chapter 169 ay kinausap na nitong komedyanteng sorcerer na si Takaba Fumihiko si Fushiguro Megumi. At sinabing siya ay 36 years old na at alam niya kung ang isang tao ay isang masamang tao o mabuti sa kanilang muka pa lamang. Sinabi din niyang ang muka ni Fushiguro ay nagre-resemble ng isang masamang tao, subalit surprisingly hindi naman siya inatake nito. Dahil nga sa isang mahirap na sitwasyon ni Fushiguro Megumi ay pinagkatiwalaan niya na muna ang Takaba na ito dahil nga napansin din niya na wala din itong puntos at hindi pa siya pumapatay ng kahit na sinong player. Maging si Registar at Hazenoki ay hindi kilala ang panibagong karakter na ito. Kaya naman sa pinakamadaling paraan ay tinanong nila kung sino siya. Subalit, ang Takaba na ito ay naggawa lamang ng isang patawa na kung makikita natin sa panel ay napaka-corny at hindi natawa ang tatlong ibang karakter na nasa battlefield. Dahil nga sa napahiya itong si Takaba, ay nasabi niyang ang mga ito ay walang taste sa komedya. Ngunit kahit na ganun pa man, ay hindi niya pababayaan ang mga ito dahil nga siya ay isang komedyante. Sa puntong ito ay agad niyang sinipa itong si Hazenoki nang walang kamalay-malay sa kanyang pag-atake. Dahil nga na-surprise sila dahil akala nila ay isa lamang siyang komedyante at walang kwentang karakter sa pakikipaglaban. Napakalakas ng ataking ito na binitawan ni Takaba na nagpatalsik kay Hazenoki pabalik sa building na kanilang pinanggalingan. Agad na napansin ni Registar ang extraordinaryong bilis at lakas ng cursed energy output ni Takaba. Kaya naman siya ay nag-ingat at naging aware na sa mga galaw ng Takaba na ito. Sinabi ni Takaba na isa siyang komedyante na well adept din with violence. Partially makikita natin sa aura niya na may kahalintulad siya kay Gojo, na mistulang para bang nagbibiro lamang, ngunit sa isang napakaliit na effort ay kayang-kaya ka ng patayin. Matapos nito ay tinanong nitong si Takaba si Fushiguro Megumi kung ano na ang plano niyang gawin. Si Fushiguro Megumi naman ay nag-launch ng isang attack kay Registar mula sa kanyang shadow. Ngunit dahil nga sa reflexes nitong si Registar ay agad niyang na-evade ang ataking ito. Agad na nilapitan ni Takaba si Fushiguro Megumi at sila ay nag-usap sa kung ano ang kanilang planong gawin sa laban. Sinabi ni Fushiguro Megumi na paghihiwalayin nila ang dalawa, habang si Takaba ay humaharap kay Hazenoki na gumagamit ng explosive curse technique gamit ang kanyang parte ng mga katawan at maaaring marunong din gumamit ng reversed curse technique dahil nga bumabalik pa rin ang mga parte ng katawan nito matapos niyang pasabugin. Habang siya naman ang tatapat kay Registar. Makikita rin natin sa panels na ito na masyadong malapit na ang muka ni Takaba kay Fushiguro Megumi na nagdulot ng konting pagkainis lang naman kay Fushiguro. Ngunit makikita natin na komportable sa kanya si Fushiguro na hindi siya pumasok ng defensive stance considering na nasa point blank range na silang dalawa. Matapos yon ay tinignan ni Fushiguro Megumi kung ano na ang puntos ni Higuruma at nakita niya na iisa na lamang ang puntos nito na nangangahulugang na-accomplish na ni Yuji Itadori ang kanilang misyon.
Kaya naman sinabi niya kay Registar na wala na siyang purpose sa koloning ito. At hahayaan niya nang makatakas si Registar kung lalayo na ito. Subalit hindi sumang-ayon si Registar at sinabing wala siya sa posisyon upang sabihin ang mga bagay na ito at babawiin pa niya ang puntos na kinuha niya sa pagpatay kay Hari. Makikita rin natin na nakarecover na si Hazunoki, kaya naman sinabi ni Fushiguro na kung papatayin ni Takaba si Hazunoki ay mas maganda kung kukunin niya muna ang mga puntos nito. Tinanggap naman ito ni Takaba, ngunit sinabing hindi siya gagawa ng isang dahilan na makakapagpaalis ng ngiti ng isang tao. Kaya naman sinabi na lang ni Fushiguro na ayos lang, basta manalo siya sa laban. Gamit ang isang parte ng mata na dinukot ni Hazunoki sa kanyang muka, ay pinasabog niya ang maliit na parte nito upang patalbog ang kanyang eyeball. Ang eyeball naman na ito ay hinampas ni Takaba, kaya ito ay na-deflect sa isang malayong lugar, papunta sa itaas ng kanilang pinaglalabanan. Matapos ito ay nag-launch na ng counter-attack itong si Takaba kay Hazunoki. Gamit ang isang paper fan na unexpectedly ay nagdi-deal ng malakas na damage kay Hazunoki na maaring isang conjured na material na nagmula sa kanyang curse technique. Makikita din natin ang patunay na si Hazunoki ay marunong gumamit ng reverse curse technique dahil nga nagbalik ang kanyang eyeball na kanina lamang ay itinapon niya upang makapag-create ng isang explosion. Subalit sa pagtingin ni Hazunoki ay nawala na itong si Takaba. Siya pala ay nasa likod na ni Hazunoki at inatake siya gamit ang forbidden na teknik na pagsundot sa puwet ng mga kalaban. Bagamat nakakatawa at pawang komedya nga ang attack na ito, ay makikita nating tinablan pa rin si Hazunoki ng isang napakasimpleng attack na ito. Nagalit si Hazunoki dahil nga parang pinaglalaroan lamang siya ni Takaba. Subalit wala pa rin siyang nagawa. At sa isang atake nga ng pagsipa nitong si Takaba ay tumalsik si Hazunoki ng napakalayo habang nasisira ang napakadaming istruktura sa kanyang tinatalsikan. Dahil sa nakitang ito na lakas ni Takaba ay napasabi si Fushiguro Megumi na mabuti na lamang at hindi niya nakalaban si Takaba. Dahil nga naman kahit na ito ay mukhang komedyanteng walang kwentang karakter lamang, siya pala ay napakalakas to the point na ang isang Hazunoki Iori na may 35 points ay pinaglalaroan niya lamang, na maaaring naging isang napakahirap na kalaban kung ang tatapat dito ay si Fushiguro. Subalit ngayon ay nasabi na Registar na wala na ngayong magagawa si Takaba, ngayong magseseryoso na at galit na si Hazunoki. Pero ang sinabi sa kanya nitong si Fushiguro Megumi ay dapat ay mas nag-aalala siya sa kanyang sarili dahil ngayon nga ay hindi na siya mag-hold back at makakalaban na siya to his full extent kahit pa umabot sa punto na mapatay niya na si Registar. Dahil sa napakahabang laban na ito, sa gitna ni Registar, Fushiguro Megumi, Takaba at Hazunoki ay puputulin muna natin ang chapter review dito sa chapter 170 na ipagpapatuloy naman natin sa next video. Alam kong nabitin kayo sa chapter na ito. Subalit hindi nyo kailangang malungkot dahil hindi magtatagal ay i-upload na rin natin agad ang susunod na kabanata ng paglalaban na ito. Sa susunod na upload ay i-release naman natin ang review ng chapter 170 to chapter 173 na continuation at ang magiging conclusion ng paglalaban ni Registar at ni Fushiguro Megumi. Shoutout naman sa mga pinakasolid nating viewers na ito. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at naring nyo na din ang bell button para palagi kayong updated tuwing magkakaroon tayo ng chapter reviews sa Jujutsu Kaisen series. Yun lamang ang lahat para sa chapter 167, 168 at 169. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the part 2.
Destination